Yeah. Ito pala itsura ng 100,000. Hi, I'm Chris, a Raketera homeschooling nanay kay Liam at kasama ang aking Diyosawang si Justin. Let's make the most out of my remaining years before I turn 40 at samahan niyo ako sa aking journey! I started reading yung Atomic Habits na book. Tapos may sinabi doon na habits are the compound interest of self-improvement. The same way that money multiplies through compound interest, the effects of your habits multiply as you repeat them. And sobrang proud ako sa sarili ko kasi mas nagiging consistent na ang Mami Chris ninyo, no? Sa paggising ng umaga para maarawan at maglakad sa oval. At dinadamay ko na talaga sa lifestyle na to ang asawa ko. Medyo may pagka-night owl to si Daddy Justin niya. Pero sabi ko sa kanya, hindi! Kailangan natin itong gawin. Hindi pwede ako lang magiging healthy sa pamilyang ito. At may bagong pakulo pala ako. Ayan, naghahang ako dyan to check my grip strength. Alam nyo ba na yung grip strength is strongly correlated sa kung gaano katatagal sa mundong ibabaw. May ganun-ganun pala, no? Nakita ko ata sa TikTok yon na the stronger the grip, the lower the risk of early death. At saka yung grip strength, yung lakas at puwersa na kaya mong buhatin siguro gamit yung mga kamay mo. It's not just about your hands, ha? It's about your overall muscle mass. Na yung muscle mass pala natin, lalo na sa edad ko, friend, nag-i-increase. Sana talaga nag-i-increase. Nagdi-decrease as we age. On an average nga daw, women lose 3 to 8% of muscle mass per decade to, ha, after the age of 30. Eh, ano nang edad ko? Magkwa-40 na ako. So, isarado na natin. Gawin na natin 10% siguro ng muscle mass ko ay walay na. Kasi ba naman, nung 20s ako tsaka 30s ako, wala ata akong ginawang strength training. Ngayon lang ako nagganto-ganto. Guys, welcome to the Mami Chris Olympics, and here is our first champion. Ah, sige. The first champion. Ah. Oh, One. Yun. Galing ah. Swing ka nga, swing. Swing, swing! Ang goal ko, or at least ang gusto kong mangyari, ha, makalambitin ako ng mga 1 minuto na hindi ako sakit na sakit at hirap na hirap. So far, last week kasi, mga 2-3 seconds ko lang kayang ilambitin yung sarili ko. This week, nakaya ko ng 7 seconds. Sana eventually maka 1 minuto ako. Tapos makapag-pull up ako. Magawa ko yun. I think ay too big para kumasya sa e-bike. Oo nga, parang dati kasya pa tayong 3 na effortless dito. Uy, may tanong ako. Ano yung pinakamurang halaga ng lugaw na naabutan nyo? Ako, feeling ko naabutan ko pa nung 3 yung lugaw eh. Tapos, kapag may itlog, 5. Oh, di ba? Ganun na tayo katanda, friend. Ngayon, ang isang serving ng plain na lugaw dito sa kami kumakain, 18 pesos ata. Tapos, kapag may itlog, additional 20. 20 na ba? O, basta medyo mahal na. So, i-check natin na si Daddy. I-check ka daw niya. Oh. Ayan, ito yung kinakain natin, lugaw with tofu. See you on our next food trip. Saka na muna tayo mag-food trip, Lia. Mag-bank trip muna tayo kasi may mga kailangan akong ayusin dito sa BDO. O di ba na-trauma na nga ako mag-invest sa mga negosyo ng mga tao? Dito na lang tayo sa bangko. Nakakaloka. Alam mo ba na yung iniipon mo sa bangko ay pwedeng kumita sa pamamagitan ng mga investment offerings nila? Bago ko pala i-share yung aking mga investment sa inyo, share ko lang muna kung paano tayo makakaipon nating first 100K! O, usapan pera tayo dito sa segment ng vlog na to. Napakahaba na disclaimer, basahin nyo na lang po. Pause and read. Ito pala itsura ng 100,000. O, diba? 100 piraso ng 1,000 peso bill. Ganyan lang siya kakapal. Pero alam nyo ba, na kapag nabuo mo at naipon mo yung first 100,000 mo, madali na lang yung first million, friend! Okay, meron tayo dito calculator. Hindi ako magaling sa mata, like I mentioned earlier. Pero kung halimbawa, I had to do it all over again, ganito ko siya aatakihin. Yun yung tamang Tagalog dun. O basta halimbawa, 100,000 gusto ko ma-achieve by the end of 2026. So, i-divide ko yan sa 12 months. So, kailangan pala, makakapagtabi ako ng 8,333 pesos every month para by the end of this year, meron akong 100,000 pesos. Okay. Dahil hindi nga ako magaling sa math, ito ay i-round off natin. Gawin natin siyang
8,300. Tapos mo 100, ayan. 350 pesos. Okay? So, ito. Tabi ko muna to dyan. Ito yung halaga na kailangan kong maitabi para meron ako 100,000 by the end of this year. Tinanong ko si ChatGPT friend kung 8,350. Again ha, ni-round off ko na lang. Oo, ganun ako mag-round off. Kasi ganun yung math ko sa isip ko. Ay, yan ang mommy quiz math. Oh, anyway, if we are going to follow yung 50-30-20 rule ng budgeting, like 50% for your needs, 30% for your wants, tapos 20% para sa yung savings, kung 20% ng sahod mo yung 8,350, huwag kang mamatay, may sinasabi pa ako. Oo. So, kinakailangan pala, ang aking monthly salary ay around this figure, 41,750 pesos. Ang tanong, anong trabaho ang magpapasahod sa akin ng ganong halaga? Feeling ko doon na papasok yung diskarte na sinasabi nila. Halimbawa, kung ang trabaho natin ngayon ay sumasahod lang ako ng halagang 30 hanggang 35, kung ako gagawa nito kailangan ko rumakit para meron ako extra income para ma-reach ko yung 41,750 pesos na monthly salary. Naalala ko dati, ang sahod ko after taxes bilang public school teacher ay 16,500. Nakakaloka. Ngayon, magkano na ba take home ng mga public school teacher? Oo, let me know sa comment section na. Pero, a few years back, grabe naman yung a few years back, parang halos isang dekada ago na ata ito. Nung ako pa ay respetong guro sa isang publikong eskwelahan. Yan, 16,500 yung sahod ko ron. Tapos, rumarakit ako ng online English tutoring kineme na kumikita ako doon ng additional 5,000. Ayan. Hindi pa kasama dun yung mga mini-makeupan ko dati. Kasi dati nagme-makeup ako. Freelance, ganyan. Pero ito yung pinaka-constant. Kumbaga, yan yung palagi ko sinasahod. In total. Tapos, hindi niyo masabi si Daddy Justin. Kasi ito agent siya. Oo. So, Australian account ata siya noon. Tapos, ang sinasahod niya, nasa 22. Ayan na yun. Take home niya na yan. 43,500. Sobra pa, di ba? Pero, kung yan ang aming kinikita, if until now, yan yung kinikita namin, wala kaming karapatang mag-anak. My gosh. Ako lang naman to, kung ito pa rin yung sinasahod namin, or ito pa rin ang cash flow ng mga bagay-bagay, ay hindi po ako mag-aanak kasi masyadong mababayad. Pero let's just say, combine yung aming income mag-asawa, feeling ko, kaya namin ma-achieve na maipon tong 100,000. Paano naman, Mami Chris, kung mag-isa lang ako? Ang kinikita ko lang 25,000 pesos. Anong gagawin ko? Gaya nga nasabi ko, naamin ko naman na hindi ako magaling sa math, sa mga computations. Alam niyo kung anong talent ko? Talent ko maghanap ng pera. Hindi ko alam kung sobrang mukha lang talaga akong pera o talagang alipin ako ng salapi na I find ways to monetize my skills, my talents. At saka, I remember nung at the early years of my pagiging raketera, lahat ng pwedeng lagyan ng price tag, lagyan ko. Oo, naalala ko no, hindi pa uso yung yung nagbebenta ng mga ukay-ukay na damit sa Facebook. Nag-ukay-ukay ako, friend! Binibenta ko, makukuha ko siya ng, halimbawa, curated. Chika ko lang, ang haba na itong kwentuhan natin. So, minsan mabibili ko ng halagang 100, yung bibenta ko ng 350. Ayan, ginagawa ko yun dati, tapos dinideliver ko pa yan. I know, it's easier said than done, pero naniniwala talaga ako na kapag yun yung hinahanap mo, yun yung ma-attract mo eh. Kumbaga sabi nga nila, kapag gusto mo may paraan. So tara na sa OnlyFans. Joke lang. Pero seryoso ito, yung first 100,000 pesos na maiipon mo, that is the hardest talaga. Tapos, kapag nagawa mo na yun, magugulat ka na lang kasi kaya mo pala siyang ulit-ulitin. Hanggang bigla, makikita mo na lang sa bank account mo, ala, kaya ko pala ang gawin na makaipon ng 1,000,000. Pero as everything else in life, lahat to nakadepende sa mga choices na gagawin mo, nakadepende sa lifestyle na gusto mong ipa-implement sa buhay mo. So, may mga factors na ganun. Pero wag mong hayaan na natutulog lang yung pera mo sa bangko. Narinig niyo na ba yung advice na yun? Yun madalas sinasabi ng nanay ko sa akin. Ano ba ibig sabihin nun? Kasi kapag may, at least ako sa pagkakaintindi ko ganito,
Ang savings account, lalagyan lang talaga siya. Hindi talaga kikita yung pera mo dun. Mami, kasi nakita ko, kumita na ng 2 piso, ng 3. Wala! Hindi kita yun! O basta, isipin nyo na lang na yung savings account is just a parking spot for your money. Parang ganon. The first thing that I did for the family, kasi between me and Daddy Justin, medyo mas ako yung mukhang pera eh. Ako yung mas nagmamanage ng pera namin dalawa. So the first thing that I did for the family ay mag-ipon ng emergency fund good for at least 1 year. Yung emergency fund na yon, may easy access kami nun sa isa sa mga accounts namin, and yun din yung ginagamit namin na kapag kailangan namin mag-apply sa visa. O yun, basta liquid cash siya na may madali kaming access, pwede namin ma-withdraw and all that. Siyempre, hindi tayo tumigil mag-hustle, mag-grind. Oo, ang dami natin nirakit, ang dami natin tiniis, sinakripisyo, hanggang sa nasundan pa ng ilang milyon yung first million na naipon ng mami ko sa Daddy Justin. At ang isa sa mga best decisions na ginawa ko talaga, I will take credit for this kasi ako yung makulit dito sa part na to. Dahil nga mukhang pera mami ko, sabi ko, hey Daddy Justin, tara, magbukas tayo ng Pag-ibig MP2 Savings. Ito yung isang account namin sa Pag-ibig MP2 Savings. Nalilagyan namin na halos 1 milyon nung 2022. Nakita nyo na kung magkano yung kinita niya from compounding interest. Nakakaloka, 225,943 pesos. The next thing I did ay nagbukas ako ng dollar savings account. Dito pumapasok yung mga dollars na natatanggap ko, mga dollars na binabayad sa akin. So, ang ginawa ko ulit, inipon ko muna siya at binigyan ko ng quota yung sarili ko. Sabi ko, kapag ako naka $20,000 dito or 1,175,000-ish pesos, i-invest ko na rin siya. Dito ko na kailangan ng gabay, kaya nagtanong na ako dun sa bangko. Sabi ko, anong pwede kong gawin dito sa dollars na naipon ko? By the way, let me just make it clear na it's not all butterflies and rainbows ha. Baka akala nyo, ang dali ko nakuha lahat to kasi kinukwento ko sa inyo na lahat na yung highlights, no? Ang dami mga taong nanlabang sa akin, friend. Ang dami ko rin mga naging talo. Naku, nakailan daang libong talo rin kami nung nag-forex kami. Tapos may isa kaming gustong gawing business, tapos hindi pa nagsisimula, nalugi na. Meron kaming ininvest na bakery na, ewan ko saan niya dinala yung pera, yung mga ganun. Anyway, pag-usapan na lang natin yung mga diskarte ko na nag-work. O going back dun sa dollar account. So, meron palang product si BDO. Hindi nyo naman kailangan necessarily pumunta sa BDO. It's just that meron akong mga account sa BDO, kaya doon ako nagpunta. O, meron sila nung parang trust account na kukunin nila yung dollars mo, i-invest nila, tapos may certain interest rate, tapos may maturity. And I think nag-start ako last year, and in just 6 months, yung $20,000, kumita na siya ng halos $800. Ang saya, diba? At yung pinaka-recent namin na efforts ay yung naipon namin para kay Liam, ay ininvest namin ngayon sa money market at saka sa short-term funds. Sana ma-explain ko sa inyo to ng maayos, no? Let's get ready together! Okay, nanonood po ba kayo ng mga makeup tutorial, beauty videos, ganon? Or mas pinapanood nyo ba ako for my hanash? Anyway, not sponsored, but I really love itong dalawa na to. This combo, very nice to prep the skin. Namimiss ko lang gumawa ng mga beauty videos, kaso mas na-enjoy ko kasi yung mga may variety ng konti na content. Yung like, the normal life, and yung mas realistic, yung ganon, yung hindi kailangan na sobrang flashy lights, na bongga-bongga setup. Hindi na ako masyado nag-enjoy sa ganun. So, kung mahilig pa rin kayo sa mga beauty videos, ayan, gawa tayo ng ganito. Pero yung medyo mas natural na lang. Oh, ayun! Natapon pa. Ang ganda na ito kasi, lalo na mature skin na ako, diba? So, yung aking balat. Ang weird nung balat ko kasi oily siya, pero parang meron siyang layer na nagbabalat-balat. Hindi mo alam kung dead skin ba siya. Hindi mo alam kung may mga areas na dry. Nabili ko to sa Thailand. Ang ganda. Nongchat yung brand, yung gano'n. Yung Nongchat yung sikat na na makeup artist. Sobrang ganda. Hindi pa uso anti-makeup. Pina-follow ko na siya. Sa kanya ko unang nakita yung style na Thai makeup. Okay. Ang mamikis nyo, I have mature skin, di ba? As I mentioned. Yung ginawa ko kanina, yun lang yung pang-prep ko. Tapos, if I want to even out my skin, buksan ko pa nga yung ilaw din. Para ang dilim, no? L'Oreal Infallible. Wala na akong lalagay na primer, ha? Ito lang. Ito lang yung routine na to. Sobrang gusto ko talaga. Hindi na ako marunong mag-beauty video dito. Pero sa mga short form, sa TikTok. Diba nag-TikTok ako? Sa TikTok na-enjoy ko pa yung beauty. Oh, kasi may clean lang siya. Dito kasi, ewan ko, iba yung audience ko dito.
Ayan. Sabi tayo, maliit lang, no? Maliit lang. Tapos, konti lang naman actually ang kailangan ko kasi sino ba naman ang kailangan ng plakadong foundation sa napakainit na panahon, di ba? So, light layer lang, friend. Ang nakalimutan ko, sunscreen. Pero okay lang. May paraan tayo dyan. Ang ano lang dito sa technique na to, nakakalat kasi siya eh. Kasi kailangan naiinitan ng balat mo yung product. We've reached a point where there's nothing I can do. Kahit gaano katagal ako matulog, ganyan na talaga siya. Oo, yung under eyes ko ay nakakaloka sa kaitiman niya. At saka syempre, kapag medyo tumatanda ka na, yung mga fat pads there, naapektuhan na ng gravity. Yung sinasabi nga nila yung collagen, medyo nagiging ano na, lumalaban na siya. Hindi na siya nakikisama. Kaya kailangan natin ng matindihang concealer. Ang concealer na gusto ko, yung hindi ko na kailangan iset. Self-setting sa akin tong Makeup Forever. Medyo mahal lang nga siya. Pero, ito na bili ko. Siguro may mga 3 taon na. Feeling ko nga expired na to, pero ginagamit ko pa rin. And I don't care as long as hindi ako nagkakaroon ng reaction. Pwede pa yan. Oo. Mali. Oo. Do you see the difference? Oo. And my skin still looks like skin. Hindi siya mukhang mini-makeupan. Parang nababasa lang siya. Moist. Now, yung kilay ko, nagkaroon na siya ng sarili niyang buhay. Oo. Medyo kailangan to ng matinding concentration kasi I had to draw the hair using a very precise weight ng pagdiin. Ano ba yun? Yun ba yun? O, basta. O, teka lang ah. Do you see the difference? Oo. Yung aking kilay, no, hindi na siya tumubo dito. Kasi dito ko siya unang... Kasi di ba bakay ka nga yung ilong ko dati? Malaman. Eh, di ba may rule na gano'n yung igaganyan mo kung saan magsisimula? Eh, ang laki ng ilong ko. So, naubos, nakakabunot ko. Nakalbo na siya, friend. Kaya kailangan ako ay magdodrawing ng buhok doon sa harapan. Tapos, nawala na rin yung buntot. Oo, yun yung pinaka-problema ko sa kilay ko. Pero malit na bagay ko sa lahat ng mga pinagdadaanan natin sa araw-araw. Oo. I'm starting to look alive. Konti na lang. Kailangan lang natin ng blush na very, very light. Ako gusto ko yung dewy blush. Ano ba yan? Nabubulol ako. Naka-retainers kasi ko. Dewy blush para, tawag dito, yung aking balat, magmukhang basa. Mamiglis basa ba talaga? O nagmamantika? Hindi natin alam. Ano ba? Let me know. Mukha bang basa o nagmamantika? Yung bangs ko, may bangs-bangs pa kasi yung nalalaman. So, pinipin ko siyang ganyan kapag ayaw niyang makisama sa akin. Para maganda yung bagsak niya. Hindi siya yung mukhang may sariling buhay. Kaso mama na siya, no? Gupitan kaya natin. O, ayan na. Yun na yung final look. Diba? Parang walang nangyari. Pakita natin yung ano ni Liam ngipin. Ay, never mind ito ha. Kasi meron siyang ano eh. Ang tawag doon? Eczema. Kaya may ganyan. Hindi ko nalagyan ng gamot. Bite ka nga. Papacheck up natin yung kanyang ngipin today sa Urban Smiles. Liam, bubunutan ka daw ngipin. Oo. Is that a joke? It's real. Hugasan nga natin bibig mo. Balikan natin yung naipon namin para kay Liam. For the longest time, yung pera na yon andun lang natutulog nakapark sa savings account, sa junior savings account ni Liam. And ano siguro baka regret ko to. Sayang sana sinimulan ko to ng maaga. Kasi yung nanay ko, sa nanay ko to nanggaling yung money market na yan. Kasi yung pera niya, nilalagay niya rin doon. So, naisip namin na kaysa natutulog yung ipon namin para kay Liam, doon na lang namin ilagay para kumikita pa rin siya. Tapos, eventually, kung magkano yung kikitain nun, ibabalik lang din namin sa pangalan niya. You should really ask your bank about money market at saka yung short-term fund na yan na sinasabi ng mami ko sa inyo. Kasi I'm not the right person to explain this to you, pero with the minimum placement of only 10,000 pesos, pwede siyang kumita ng between 3 to 6%. Depende, again. Basta, ayun, kikita siya na mas malaki kaysa nandun lang siya at natutulog sa savings account. Go ask your bank. Space na to. Okay? So, itong space na to, once na tumubo ang
canines or ang pangil po, malaki pa yung tendency na mag-close niya. So, okay. eto po is baby tooth pa. Mahaba pa po eh. Yun pa. Baby tooth pa. So, bababa at bababa pa po siya. So, for now, since merong isang teeth nga po na parang sabi niyo po nakapasok, kung mag-a-appliance na tayo, magiging problem with the child is compliance. Basta ngayon, ang lahat ng approach ko pagdating sa pagpapalago ng aming kabuhayan or ng aming mga anda, low risk lang. Ayoko na ng mga high risk, high returns. Hindi ko na kaya yung gano'n. Tsaka may trust issues na ako. Okay na sa akin yung pinaka-conservative approach as long as hindi masusunog yung kapital, hindi mababawasan yung pera ko. Kumbaga kung ang pinakalugi ko lang oras ko, sige, okay na lang ako doon. Ayoko na ulit sumugal sa mga bagay na pagka-easy money. Kasi ang hirap-hirap kumita ng pera. As in, nagpapakaalipin tayo sa pera. Tapos, 'di ba, bigla-bigla sa isang iglap mawawala sa atin, pinaghirapan natin. Kung kayo ay meron pang iba pang low-risk ideas of growing your money, can you please share that doon sa comment section natin? Please! One of the best things that you will do with your adult money is to get braces. Oo. Eto, nakasuot sa ngipin ko, yung kadiri lang. Gasag! My gosh! Nakikita niyo ba? Ito po ay retainer. Sana hindi nag-crack, no? Mahal to, friend. Oo, nainis ako dito sa retainers na ganito kasi ang bilis niya mabasag. Tsaka, mabigat siguro yung kamay ko. Anyway, what I was trying to say was, ano kung masasabi ko sa inyo? Pangalawang beses na ako na nagpa-braces nung nagpa-brace ako sa Urban Smiles. Yung una kong braces, iba yung itsura ng ngipin ko. Iba yung ginanda ng ngipin ko nung nagpa-braces ako sa Urban Smiles. I'm not paid to say that. Sana lang talaga paid ako. Doon din nagpa-braces si Daddy Justin and malamang doon na rin magpapabraces si Liam if ever kailangan niya. Ang ganda ng ngipin ko, di ba? Ang laki-laki tingnan, hindi yan veneers. Oo, braces lang yan. And I have no plans of getting veneers kasi high maintenance yun, friend. Hindi ko kaya. Hindi kaya ng lifestyle ko. Tsaka, mahilig akong magnat-ngat ng mga kung ano-ano malulutong. Feeling ko machichip ko siya kapag nagpa-veneers ako. Tsaka, feeling ko masyado ba akong bata sa veneers. Pag medyo ano na ako siguro, pag medyo matanda na ako. Kaya gugulot ako dun sa mga ibang mga ibang mga dalagitan na in their 20s, nagpapa-veneers na, my gosh. Kung hindi naman kailangan, don't do it, oh. Pero yung braces, ang laki na igaganda ng jawline mo, ang ganda na igaganda ng hulma ng mukha mo, ng ngiti mo, kapag aligned yung ngipin. At saka malaking bagay din yun para ma-boost yung self-confidence mo. Yung pagpaparhinoplasty ko, huwag nyo nang gayahin nun, no? Ang dami naging problema nitong ilong na tayo. Pero if there's one thing na I would recommend na mag-iiba talaga itsura ng mukha nyo, for the better, magpa-braces kayo. And sa Urban Smiles, okay lang yung presyo naman nila, sakto sa kung ano yung dinideliver nila na results. Hindi naman din nagkakalayo sa ibang yung mga dentista na nandito malapit sa kanto sa amin. Halos pareho lang din. Medyo nakaka-intimidate ka sa Urban Smiles kasi ang ganda-ganda ng clinic nila.